Umipal na naman ang Bilibid Queen ng ating bansa. So sabi ni Representative Laila de Lima, sabi niya, isa ka na dyan, Sara Duterte, akala mo lusot ka na. Natabunan man ang impeachment, hindi kami nakakalimot. Huwag kang magmalinis. Isa ka rin sa dapat managot. Ikaw po ang hindi namin nakakalimutan, madam, sa pagsayaw mo ng careless whisper doon sa Bilibid. Yun yung hindi namin malilimutan. Ang ganda ng pagkakanta mo doon. Ano yung pinagsasabi niya nito? Natabunan daw ang impeachment. Paano natabunan? Na mismo ang Supreme Court na ang nagsabi na may anomalya, may nalabag na batas. Di ba? Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na may nilabag na batas ang House of Representatives sa pagpa-impeach nila ni VP Inday Sara. Di ba? Paano mo yan ma-reconcile? Paano mo yan i-explain? Ibig sabihin ba doon, mas magaling pa po kayo kaysa Supreme Court? Pinakulong na nga kayo eh. Pasalamat nga kayo dahil pinalabas kayo itong magaling na administrasyon ngayon. Kaya nakalabas ka at nanalo pa. So paano mo malilink si Inday Sara na mismo si Inday Sara ang nagsabi ng totoo, di ba? Siya mismo ang nagsiwalat, nagsabi kung sino yung magnanakaw ang buaya dyan sa gobyerno. Sino yung magnanakaw? Sinabi niya yung 2 tao. So ngayon, sino ba yung paniniwalaan natin? Si Inday Sara or si Romualdez or si Saldico? Diba? Ang sabi ni Inday Sara, itong 2 mamang lang ito, mga kumag na to ang nagde-decide sa budget ng bansa. At mismo si Inday Sara nung naging siya pa yung secretary ng education, nakikita niya yung galawan ng mga kongresista. Ang mga senador hindi daw yan naghihingi. Ang nanghihingi itong mga kongresista. Pagdating sa BICAM na iba, pag sa general nandun na yung mga budget ng mga kongresista. Kaya nga galit na galit sila kasi binulgar ni Inday Sara lahat ng mga galawan dyan sa Kongres. Sa sobrang nakawan, grabe. Tingnan nyo naman. Si Abante, ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng bag, ang ganda lahat. Mahalin eh. Sino yun? Yung babae. Tingnan nyo. Si Luis Castro, ang gaganda ng mga damit, ang sobrang, di ba? Yung mga kongresistang yan, talo pa ang vice presidente. Yung vice presidente naka-white lang palagi. Itong mga kongresistang mga babae, tingnan nyo. Gabi yung mga suot, sobrang bongga. Ngayon, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Kung si Inday ang di nagsasabi ng totoo, di tanggal na yan siya dyan sa kanyang pwesto. Ilang kongresista ang pumalag, gustong ipatalsik, hindi lang ipati ikaw, de Lima, gusto mo kayo lahat, mga rebelde, lahat, gustong ipatalsik si Inday Sara. Pero hindi nyo kayang ipatanggal. Alam nyo kung bakit? Kasi mahal ng taong bayan si Inday Sara. At dahil sa nagawa ng kanyang ama at napatunayan ng mga Duterte na ang kanilang administrasyon, ang kanilang pagserbisyo ay totoo at maraming natutulungan at maraming build na napakita. At ang mga tao mismo ang nakakita at makakapag-prove. Hindi katulad sa administrasyon ngayon na pagdating sa bagong taon, bagong kakatapos lang ng kakastart lang ng taon, magsabi na yung mga project,
taon na lang, wala pa rin mapakitang project. Hanggang drawing lang. Kaya nga, nakakatawa yung comment ni Anjo Iliana na pinaka malinis ang presidente ngayon. Kasi ang galing daw maghugas. Hugas kamay. Si Congressman, sino ba yung nagsabi na, Kiko Barsagaman yata yon na ang presidente palaging nagtatanong pero walang sagot. Di ba? Walang sagot. Tanong lang ng tanong. 3 taon na. Tanong ng tanong pa rin. Wala pa rin nagawa hanggang ngayon. So, sino ba ngayon ang paniniwalaan natin? Diba? So, Congressman, Representative Laila De Lima, wala na akong maniniwala sa inyo. Napatunayan nyo na po na ikaw po yung Bilibid Queen. Ikaw yung kumanta ng Careless Whisper doon sa Bilibid. Nagko-concert ka doon. Tapos ngayon, may lakas loob ka pa talagang tirahin si Inday Sara. Maraming mga tao pong sumusuporta kay Inday Sara. At isa na po ako doon. Marami kami. Kami po ay hindi mga trolls. Kami po ay hindi bayad. Ako po ay nasa Europa. At yung puso ko at damdamin ko ay para sa Pilipinas at para sa mga matitinong leader ng ating bansa. Kaya maraming salamat po. Patuloy po tayong manalangin kay Tatay Digong na sana malagpasan itong mga pagsubok na ito at sana makauwi na po siya ng ating bansa. Hindi po deserve yung ginawa sa kanya. Sa nagawa ni Tatay Digong sa ating bansa, tapos gano'n na lang kinidnap, tinapon sa ibang banyaga. Nakakahiya yung ginawa nila. But anyway, wala na tayong magagawa doon. Ang dyan na yan. Ang sa atin na lang ngayon is sana darating ang panahon na makauwi sa Tatay Digong at sana makaroon na tayo ng bagong presidente. Presidente na may totoong malasakit, pagmamahal sa ating bansa. At sana nga si Inday Sara ay uupo na para sa ating bansa. Sa ating mga kaperlas, sa ating mga kababayan at sa ating mga mahal na OFW, maraming salamat po sa inyong suporta at sa mga viewers din natin na hindi pa nakakapag-subscribe sa channel natin. Ako po ay humingi na sana i-subscribe nyo po yung channel natin to support na para mapatuloy pa natin itong gawain natin ganito. So magandang araw po sa ating lahat. God bless everyone. Palagi nating tandaan, ang Panginoon ay andyan lang palagi sa atin. God bless.